Isa sa malakas na contender ng Honda at Suzuki ay ang Yamaha Motorcycle Philippines dito sa bansa, kung saan naglabas din ng mga maasahang commuter bike na magagamit sa pang-araw-araw na pakikipagsapalaran. Ang line-up model na motorsiklo ng brand ngayong taon, mabibili mo sa pinakabagong presyo, mga bagong pagpipilian at may kalidad na aasahan. Yan ang alamin natin kasama ng mga presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kabihin mo lang yung subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update vlog sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Yamaha PG1. Inilunsad ng Yamaha Motor Philippines ang PG1 na kilala rin bilang Playful Gear. Isang bagong dual sport na motor na magbibigay ng magandang gamit para sa mga taong mahihilig gumala sa masusukal na lugar. Ang motorsiklo na ito ay ginawa upang i-elevate ang moto exploration at magamit sa kung saan mo man naisin. Ang PG1 ay nilagyan ng 114 cubic centimeter na displacement, single-cylinder engine mula sa Yamaha Sight Underbone, na kung saan ipinagmamalaki ang pagiging remarkable efficiency at reliable performance. Gumagawa ng maximum output na 9 horsepower at 9.5 Nm ng torque. Ang makinang ito ay nagbibigay ng pare-parehong lakas sa iba't ibang terrain o sa kahit anong kondisyon ng kalsadang dadaanan. Dala ang ilang mga features na magbibigay ng magandang biyahe sa on and off-road ride adventure. Kabilang mga gulong nito na nakadisenyo na para sa mga lupain, kasamang matitibay na klase ng suspensions na nakakabit rin sa bagong modelong ito. Ang PG1 ay puno ng mga features sa tatlong pangunahing lugar: rugged outdoor performance, functional design at timeless aesthetic. Ang hugis H-fork suspension sa harap nito ay nagpapalakas ng katatagan at pagiging maaasahan ng motor, at nagbibigay dito ng parang sport bike na itsura. At tinitiyak ng mga suspensions nito ang mahusay na shock absorption sa mga magagaspang na kalsada at mas mahusay na pagbabounce sa hindi pantay na daanan. Ang mga gulong na may black pattern ay umaangkop sa magkakaibang mga kondisyon na nagbibigay ng balansing pagganap. Nakatutulong din ang 190mm ground clearance size ng PG1 na maiwasan ang mga sagabal sa labas ng kalsada, na may karagdagang rubber boot protection para sa mga dumi o putik na tumatalsik. Ang body configuration nitong dual sport bike motorcycle ay nilagyan ng dalawang upuan na magkahiwalay para sa rider at luggage, na nagbibigay ng malawak na spasyo at flexibility. Ang 5.1 liter fuel tank ay perpekto dahil kadalasan ang mga masusukal na kagubatan at mga bundok na pinupuntahan ay walang masyadong makikitang gasolinahan. Ang isa pa sa maganda rito ay fuel efficient din itong motor na kumukonsumo ng 45 km per liter. Nilagyan din ito ng analog instrument cluster na may kasamang gear indicator, circular speedometer at hugis itlog na fuel gauge para sa mas madaling unawain. Ang mga bilog na headlight at taillight ay nag-aambag sa isang rugged na itsura nito at mas compact na datingan. Ang Yamaha PG1 na available sa isang disenyo at puro mga matte color combination ay nagkakahalaga sa estimated price na 96,400 pesos lamang. Yamaha Mio Sporty. Ang Yamaha Mio Sporty 115 ay isang scooter na pangunahing makikita sa listahan ng karamihang mga Pilipinong bumibili ng motorsiklo ngayon sa bansa. Kapansin-pansin ang scooter na ito ay naging isang iconic na naklase ngayon. Hindi pa man tumatagal ng isang dekada sa Pilipinas, ay makikita mo na din ang pagiging popularity nito sa karamihan. Dahil sa kahit saang kalsada, lalo na sa syudad, ay makakakita ka ng Yamaha Mio Sporty, sigurado yan. Isa sa pinakaabot kayang motor mula sa Mio series na ino-offer ng brand para sa mga batang estudyante na nagnanais magkaroon ng isang motorsiklo na magagamit sa araw-araw, maging service sa pagpasok hanggang sa pag-uwi. Ang Mio Sporty ay mayroong mga line identity na hindi mo makikita sa marami, gaya ng pagkakaroon nito ng simpleng pormahan. May naka-halogen type headlamp na may kasamang indicator light, signal at bulb type na rear combination lamp para pamahala ng anumang visibility lalo na sa madidilim.
Ang bagong color style nito ngayon ay mas ginawang kaakit-akit pa sa marami. Ngunit hindi pa rin naaalis ang ilan sa mga mahahalagang gamit gaya ng front footboard na nagustuhan dito ng marami. May dalawang mga bulsa sa harap at lagayan ng gamit at may kasamang naka-analog type na instrument cluster para sa readout ng rider. Meron itong pillion seat na kahit papano ay komportable pa rin sakyan ng dalawang tao. At isa pa sa highlighted sa modelong ito ay ang starting system na may optional kick at electric starting. Ang Mio Sporty ay nagmula sa lahi ng Mio series at pinakabata sa mga ito, na may dalang pinakamababang makina na 114cc na displacement capacity, single cylinder, 4-stroke, single overhead cam, 2 valves at may compression ratio na 8.8:1. Meron itong automatic transmission type na gumagawa ng 7.6 horsepower at 7.2 Nm ng torque. May estimated na bilis na nagagawa itong motor na umaabot mula sa 100 km/h. Bagamat napakaliit na klase ay humahataw naman sa kalye. Naglalaman ng gasolina na 4.1 liters. Pagdating sa consumption, meron itong estimated na 35 km/L. Well, pagdating naman sa suspensions, binibigyang diin ng pagiging maaasahan nito, lalo na pati sa malulubak. Dahil nilagyan ng maaasahang front telescopic fork at single shock absorber sa rear. Ang gulong nito ay may sukat na 14-inch sa front and rear at merong disc type na front brake at drum brake sa rear. Kasama sa mga safety and security features nito ay ang pagkakaroon ng pass switch at shutter lock system. Meron itong seating height na 74.5 cm at ground clearance size na 12.5 cm. Umitimbang ng 94 kg at nagkakahalaga sa estimated price na 73,900 pesos lamang. Yamaha MIUI 125. Astig at nauuso, mula nang inilabas ang MIUI ay naging paborito na ng mga rider na nagsisimula pa lamang magmaneho. Pangalawa sa pinakamurang motor ng brand mula pa rin sa Mio series ng Yamaha. Ang modelong ito ay nagtataglay pa rin ng kalidad, pagiging matatag at maaasahan sa pang-araw-araw na nagmula sa Japanese brand. Isang MIUI sa mga kinagiliwan din ng marami noong hindi pa nauuso ang napakamodernong teknolohiya. At ito ay available pa rin sa Philippine market na may dalawang klaseng variant na pagpipilian. Ang MIUI 125 standard version at ang MIUI 125S version nito, na nagkakaiba nga lang sa kulay at postura ng external. Bagamat ngayon panahon hindi may tatagong na pag-iiwanan na sa nilalaman pagdating sa teknolohiya na katangian nito. Isa pa rin ito sa masasabi mong mapagkakatiwalaang motor magpahanggang ngayon. Lalo na kung nagpaplano kang bumili ng isang simpleng motor, yung ayaw mo ng masyadong maraming alalahanin, pues pwede mong gawing opsyon ang isang ito, ang Yamaha MIUI 125. Na kung ikukumpara sa Mio Sporty, di naman nagkakalayo ang ilan sa mga halagang features nito. Kaya ng external na disenyo, ngunit mas nakalalamang pa rin ng isang ito pagdating sa engine specs. Ang MIUI 125 ay sinamahan ng halogen type headlamp, isang malapad na front footboard na pwedeng pagkargahan at mga console pocket sa harap. Sinamahan din ito ng retractable hook na sabitan, analog meter panel gauge at isang malapad na seat para sa dalawang tao. Ang MIUI ay nilagyan din ng magagandang suspensions gaya ng front telescopic fork, single-sided shock with coil spring sa rear at may gulong na tubeless tires at may kabuang sukat na 14-inch sa front and rear. Ito ay sinamahan ng makakapit na brake sa front na naka-disc type at drum brake type naman sa rear. Pagdating sa makina, ang 125cc engine displacement nito ay kayang gumawa ng 9.3 horsepower at 9.6 Nm ng torque. May average speed itong motor na umaabot ng 105 km/h. Ginagawa ito sa pamamagitan ng automatic transmission type nito, na sinamahan ng air-cooled type na cooling system at Blue Core technology ng Yamaha. Meron itong fuel consumption na 40 km/L at may fuel tank na 4.2 liters. Tumitimbang itong motor ng 94 kg at may ground clearance size na 12.3 cm. Nagpapagana sa motor ay ang kick and electric starting nito. Siyang naging magandang bentahin nito na kung saan kahit maubusan ng baterya ay mapapagana mo pa rin sa pamamagitan ng kick starting.
Nagkakalaga sa estimated price ito ngayon mula sa 77,900 pesos hanggang sa 80,400 pesos sa bansa. Yamaha Mio Patio. Ipinakilala kamakailan lang ng Yamaha ang pinakabagong miyembro ng Mio scooter range sa anyo ng Patio sa halagang 88,900 lamang. Ang bagong Patio ay may dalang classic at retro na disenyo na naiiba sa iba pang entry level sa hanay ng scooter ng Yamaha Motors. Salamat sa makabagong modelong ito na nagbigay ng pag-asa sa mga kababaihan na magmaneho ng motorsiklong scooter na medyo class at oldish ang datingan at mas affordable sa karamihan. Meron itong bagong color variation na kalalabas lamang ngayong taon sa merkado at may mga newly graphic body artwork design para sa new generation. Kasama ang mga premium na features at kahangahangang teknolohiyang ikinabit sa bagong modelo, kabilang ang USB-ready power socket, isang double seats na nireshape para mas maging komportable at spacious under-seat storage na pasok sa iyong signature style. Ang Yamaha Patio ay pinapagana ng isang fuel-injected na 124.8 cubic centimeter na displacement capacity, single-cylinder engine na gumagawa ng 8.3 horsepower at 9.9 Nm ng torque. Kapag isinama sa Blue Core technology na disenyo ng Yamaha ay lumalabas ang pagiging malakas nito sa hatawan at pagiging matipid sa fuel economy. Ang average na bilis ay umaabot ng 105 km per hour at may fuel consumption na 40 to 45 km per liter. Hindi rin nawala sa scooter bike na ito ang bagong hybrid capability power, tulong na gumagamit ng baterya sa loob ng 3 second sa matinding acceleration. Kasama sa iba pang amenity nitong modelo ay ang Yamaha Y-Connect Smart Key System, LED headlight with hazard lamp at 17.8 liter underseat compartment storage. May kasamang 5.1 liter fuel tank capacity ay nagbibigay sa motorsiklo ng napaka-convenient na pakiramdam sa makakagamit. Ang Mio Patio ay gumugulong sa mga tubeless na gulong na may 12 pulgada ang sukat, na may kasamang fully digital speedometer at Blue Core hybrid technology. Ang retro style na katangian sa panlabas ay nagbibigay ng isa pang atraksyon sa motor na ito para mas tangkilikin ng marami na may estimated price na 88,900 pesos lamang. Yamaha Mio Gear. Isa sa pinakamabentang Mio scooter ng Yamaha sa bansa ang Mio Gear ay isa rin sa pinaka-affordable na scooter mula sa lineup ng Mio series ng Japanese brand. Ang Gear ay may maliit na capacity sa engine ngunit mas moderno ang features, kabilang sa pagkakaroon ng kumpletong package bilang isang maasang service o di naman kaya partner sa pagdi-deliver. Ilagyan ng Mio Gear ng USB port charger ready na mas magugustuhan ng marami kaysa sa ibang Mio scooter. Bukod pa dyan, nilagyan din itong motor ng maliit na bulsa at double hook kasama ang underseat na storage para sa ilang mga gamit. Pinapanatili ng Mio Gear ang pagiging reliable nito sa araw-araw na gamit. Dala ang pinakamalakas na makina na may 125cc engine displacement na may kasamang 4.2 liters fuel tank capacity na gumagawa ng 9.3 horsepower at 9.6 Nm ng torque. Sa pamamagitan ng automatic transmission nito ay nakagagawa ang motor ng bilis na umaabot ng 105 km per hour. Kasama sa ilan pang features na magagamit mo sa Mio Gear ay ang slip-resistant wide footboard na kasyang malalaking gamit, mga LED type na headlamp at tail lamp na magbibigay daan sa maliwanag na paligid sa gabi. Na-equip na rin sa hazard lamp system. Nilagyan nito ng isang answer box system na kung saan nagpapadali sa pag-locate sa motor sa pamamagitan ng pagpindot sa buton na nasa susi. Tumitimbang ng 96 kg at may seating height na 75 cm. Ang parehong gulong ay naka-tubeless na rin at may 14 na pulgada ang sukat at kumukonsumo ng 45 km per liter. Nagkakahalaga ngayon sa estimated price na 82,400 pesos lamang. Yamaha Mio Gravis. Walang duda na isa sa pinakamabentang motorsiklo ng Yamaha ay itong Mio Gravis. Ay naging mas patok na sa panlasa ng marami mula nang ito'y ma-update noong year 2022 sa pinakabagong version nito. Ang dating kauna-unahang tumalo sa Honda Click ngayon ay nagkaroon ng pinakabagong anyo at disenyo.
Meron itong na-redesign na front face kasamang makabagong style ng headlamp na may DRL na may kaunting ambient blue lighting. Isa sa pinakamodernong scooter ng brand sa line-up ng Mio series at naglalaman ng mas maraming lakas at katipiran. Ito ay may dalang 125cc engine displacement na may kasamang air-cooled system, Blue-Core technology at B-belt automatic transmission na kayang gumawa ng 9.5 horsepower at 9.5 Nm ng torque. Nagre-range sa kabuuang bilis na umaabot ng 110 km/h. Meron itong 4.2 liters na fuel tank at kumukonsumo ng 45 km/L. Kabilang sa pinagmamalaki nitong modelo ay ang pagiging mas compact nito kumpara sa ilang mga brand. Sa pagkakaroon ng stop and start system na magbibigay dito ng katipiran sa oras ng pansamantalang paghinto nito sa traffic. Pagkakaroon ng intelligent front face design na sinamahan ng mga LED lighting system na magbibigay ng durable illumination at energy efficiency. Na may kasamang built-in hazard lamp, isang electric power socket for charging at digital instrument meter panel gauge na magbibigay ng accurate representation ng motorcycle data. Sinamahan pa ito ng mga comfort at convenient features gaya ng spacious front footboard at may kasamang isang console pocket at underseat storage. Nasa labas na rin ang lagayan ng fuel para mas accessible. Meron itong tubeless tires na may sukat na 12-inch sa harap at likod at nilagyan na makakapit na braking system. Isang hydraulic disc type sa front at rear mechanical drum brake type. Ang modelong ito ay may seating height na 78 cm at tumitimbang ng 102 kg. May estimated price na 92,900 pesos lamang. Yamaha Mio Aerox. Ang Yamaha Mio Aerox 155 ay ang isa sa pinakamakapangyarihang automatic scooter sa lokal na merkado ngayon. Ang presyo ay mula sa 124,900 hanggang sa 145,900. Depende sa kung aling variant ang bibilihin mo. Ang Mio Aerox ay maaaring i-personalize sa pamamagitan ng malawak na hanay ng mga pagpipilian sa kulay nito, tulad ng Black Raven at Race Blue. Sa mga pagpipilian sa hanay nito, ang Mio Aerox 155 ay may front hydraulic single disc brake para sa dagdag na lakas ng paghawak ng mga brake sa panahon ng mga momentum ng preno at mga emergency braking. Mayroon ding LED na headlight para sa mahusay na paningin sa oras ng gabi at isang stop and start system upang palakasin ang iyong fuel economy. Bilang pinakamakapangyarihan sa lineup ng Mio, ang Aerox ay pinapagana ng 155 cubic centimeter liquid-cooled 4-stroke single overhead cam 4-valves engine na gumagawa ng 18 horsepower at 14 Nm ng torque. Pagkatapos ay ipinares ang makina sa isang automatic na transmission na may kapares ding B-belt. Ang kabuang makina ay sinamahan pa rin ng Blue-Core technology ng Yamaha kung saan tulong para mas gumanda at bubalanse ang pagkonsumo ng gasolina. Ang kabuang bilis nitong Yamaha Mio Aerox ay umaabot ng 125 km/h. Sa loob ng maraming taon, ang modelong ito ay hindi pa rin nawawala sa pinakanangunguna sa listahan ng pinagpipiliang motorsiklong scooter sa bansa. May fuel tank capacity ito na 5.5 liters at kumukonsumo ng 35 km/L. Ang mga bagay na magpapasabik naman sa mamimili ngayon ng mga motorsiklo ay ang pagiging komportable at user-friendly nito. Mas maraming access gawa ng Bluetooth o Y-Connect system, kasama ang USB port charging at very informative na digital instrument meter panel gauge nito. Para naman sa pangkaligtasan, ang isang variant na SABS ay nilagyan ng anti-lock braking system na suporta sa makapit na brake at sa biglaang mga pagpipreno. At para sa dimension, itong modelo ay nakakuha ng mataas na ground clearance na 145 mm at seating height na 790 mm. Kayang upuan ng hanggang sa 5'4" ang height at nagkakahalaga sa presyo na 125,000 pesos hanggang sa 145,000 pesos sa bansa. Yamaha XSR 155. Ang Yamaha XSR 155 ay ang bagong motor na pangkaragdagan ng brand mula sa mga Neo Retro models at kasunod sa mga naunang motor sa serya ng XSR family. Pinagsama-sama ang classic design at reliable modern technology
upang makagawa ng isang maaasahang motor mula sa ehemplo ng mga naunang bersyon nito na si XSR 700 at XSR 900cc. Pero noong year 2020 ng July pa ito lumabas sa bansa sa kauna-unahang version pa lang. At ngayong taon ay naglabas muli ng panibagong update sa motor na ito, ang Yamaha Society ng Thailand at Vietnam. Magkasabay na inilabas ang panibagong version sa magkaibang lugar, ang Yamaha XR155 2024 model. Isa itong classic o retro bike na may dimension na swak pa rin sa typical height nating mga Pinoy. Ang overall look design na sinamahan ng naked handlebars, circular headlamp at tail lamp na napakaangas talaga. Naka fully compact LED type kagaya ng pagiging moderno na retro style ay nakumpleto. Ganon din ang instrument cluster na rounded shape, naka full LCD type at very informative. Nagbibigay ng natatanging pagkakakilanlan sa pagiging authentic retro style. May bagong design kulay na naidagdag mula sa standard na kulay nito ngayon at nagkaroon ng iba pang mga katangian. Kasama dyan ang update ng safety features nito na sa pagkakataong ito ay nagkaroon na ng dual channel ABS sensor. Hindi pa malinaw kung nasa bansa na yan ngayon. Sa bagong update nito ay nilagyan din ng clutch assist and slippery na signature safety features na rin nito na nagre-reduce sa clutch lever loads during downshift. Pagdating sa performance, ang pinalakas na makina ay binubuo ng 155 cubic centimeter na displacement capacity, naka-liquid cooled type na engine at single overhead cam na kaya mag-produce ng maximum output na 19 horsepower at 14.7 Nm ng torque. Ang fuel tank capacity nito ay 10 liters at kayang ubusin sa loob ng 400 km na layo at may estimated na bilis na umaabot ng 125 to 135 km per hour. Ang dual purpose tire na klase ng gulong nito sa magkabilaan ay magagamit mo sa kahit anong klase ng kalsada, mapa-rough road, off-road, may sukat na 110 by 70 or 17 sa front at 140 by 70 or 70 naman sa rear. Ang mga suspensions nitong motor ay swak na rin para sa mas komportableng pagsakay. May body frame na diamond chassis at suspension sa front na upside down telescopic fork at rear suspension na link center monoshock absorber with coil spring. Ang front brake ay ginamitan ng hydraulic single disc dual piston caliper at rear brake naman na hydraulic single disc single piston caliper brake. May seating height ito na 810 mm at minimum ground clearance size na 170 mm. Ang kabuang bigat nitong motor ay umaabot ng 134 kg at nagre-range sa estimated price na 162,000 pesos hanggang sa 175,000 pesos sa bansa. Yamaha XTZ. Lokal na inilunsad noong Hulyo 2014 itong Yamaha XTZ 125, isang dirt bike na sadyang ginawa para sa iyong mga off-road ride adventure. Sa Pilipinas, ang XTZ 125 ay kasalukuyang inaalok sa isang standard variant lamang. Ang nasabing variant ay mabibili sa halagang 87,900 pesos sa mga klase ng mga pagpipilian sa kulay nito na available sa asul at puti na klase. Sa kabila ng pagiging entry level na off-roader, ang Yamaha XTZ 125 ay may standard at may dissenting features na kinabibilangan ng mga pangunahing kagamitan kagaya ng naka-halogen headlamp at tail lamp at mga naka-analog gauge. Makakuha ka rin ng maginhawang cargo carrier at makapal na cushioning sa mga upuan nito para sa maximum load capacity. Ang makina nito ay pinapagana ng isang 124 cubic centimeter na displacement capacity with air-cooled type na cooling system, naka 4-stroke single overhead camshaft engine na gumagawa ng maximum output na 12 horsepower at 12 Nm ng torque. Pagkatapos ay pinares ito sa isang 5-speed na manual transmission. Sa mga detaling yan, kaya sapat lamang makagawa ng kabuang bilis na umaabot sa 105 km per hour. May kalakihan na fuel tank capacity na 11 liters at carburetor pa. Pero hindi naging hadlang sa Yamaha XTZ 125 para mas maging matipid sa gasolina. Ito ay kumukonsumo ng 40 km per liter. Sa napaka-flexible na katangian din ng mga suspensions nito, kaya pati sa malulubak, mapuputik at mababatong kalsada ay napakainam gamitin. Ang dirt bike na ito ay nilagyan din ng seguridad at pangkaligtasan, makakapit na braking system na may kasamang passing light switch.
Ang kasalukuyang presyo nito ay umaabot ng 87,900 pesos sa Philippine market. Yamaha FZI 150. Ang Yamaha FZI 150 ay may matalas na disenyo na may kasamang lakas at kahusayan na siguradong makakaakit sa mga rider ngayon. Bukod sa pagiging kauna-unahang fuel-injected type na motorsiklo sa kategorya ng street bike, ang commuter bike na ito ay nakatanggap din kamakailan ng ilang pag-upgrade na ginawa sa buong sistema at disenyo nito. Ito ay mas panalong package kaysa dati. Kapansin-pansin din sa kanilang segment na Yamaha FZ ay nakakuha ng kabuuang 69,627 local na benta noong nakaraang 2018 sa Pilipinas. Ang bike na ito ay naalok sa isang standard na variant na nagkakahalaga ng 99,800 pesos. Ang Yamaha FZI 150 ay maaaring makakuha din ng alinmang available color, ang pula at itim. Ang two-wheeler bike na ito ay may standard at may eksaktong dami lang din ng mga features, kabilang ang naka-digital panel gauge at halogen headlamps. Nakakuha ka rin ng isang pares na mukhang sporty sa 17 alloy wheels nito at malalaking sukat ng tires. Dumagdag sa kabuuang forma at estilo nito. Ang nagpapagana sa kabuuang makina nitong motor ay isang 149 cubic centimeter na displacement, naka-air-cooled type na cooling system at may 4-stroke single overhead camshaft engine na nagpapalabas ng maximum output na 12 horsepower at 13 Nm ng torque. Ang mill na ito ay ipinares sa isang 5-speed manual transmission at nagtatampok din ng ilang mga pangkaligtasan at pangseguridad. May kasamang passing light switch, malakas na braking system at malawak na visibility. Ang kasalukuyang presyo nito ay umaabot ng 99,800 pesos dito sa Yamaha NMAX 155. Inilunsad sa Pilipinas noong nakaraang 2015 ang Yamaha NMAX 155 scooter ay isa sa malakas na ibinibenta ng brand sa merkado ng Pilipinas magpahanggang ngayon. Sa malinis na itsura kasama ang dissenting performance nito, tiyak na dadalhin ka ng scooter na ito sa malalayong lugar dala ang komportableng pagsakay ng may higit na kumpiyansa. Ang urban commuter na ito ay nagkaroon ng 6 na klase ng kulay kabilang ang Midnight Black, Tech Camo at Pantone Blue para sa mga non-ABS na variant nito. Habang ang nangungunang linya ng ABS ay makakuha ka ng kulay na Tech Camo, Matte Red at Midnight Black color na mga opsyon. Sa kasalukuyan, ito ay inaalok na may dalawang variant na magpipilian katulad ng isang standard variant at ABS na variant. Ang mga presyo ay mula sa 125,000 hanggang sa 150,000 pesos. At ang nagpapagana sa modelong ito ay ang isang 155 cubic centimeter engine displacement na naka 4-stroke single cylinder 4-valve single overhead camshaft na makina na gumagawa naman ng 15.18 na horsepower at 13.9 Nm ng torque na ipinapadala sa pamamagitan ng CVT na type na transmission at sa tulong din ng mga makabagong sistema nito sa makina gaya ng VVI at Blue Core technology na siyang nagpapalakas ng output at nagpapatipid na rin ng konsumo ng fuel. Para sa kabuuang bilis ay naitala ang 125 km/h na top speed nito, habang 35 km per liter naman ang fuel consumption. At may malawak na fuel tank capacity na naglalaman ng 7.1 liters. Ang komportableng cruiser na ito ay may kasamang isang disenteng dami ng mga tampok kabilang ang LED headlight at taillight na LED na rin, sa dagdag na estilo at mahusay na paningin sa oras ng gabi. May kasama na ring hazard lamp para sa agarang visibility sa kalsada. Bukod dito ay nilagyan na rin ng mga digital panel gauge para sa modernong katangian na mas malaki kaysa sa dating circular shape sa previous model. Kasama ang malaking underseat storage na nagbibigay naman ng extra spasyo para sa mga kargamento o anumang bagay na mapagkakasya mo dito. Pati ng mga console pocket na sinamahan na rin ng USB port charging system. Para sa kaligtasan at iba pang mga features, makakakuha ka rin dito ng auto start and stop system para sa mas matipid na konsumo, keyless ignition at anti-lock braking system o ABS para sa kaligtasan. Sa eksklusibo lamang ng ABS variant ay makakakuha ka nito. Ang parehong gulong ay may sukat na 13 pulgada, naka-tubeless tires at alloy na rin.
Nasa loob nito ang parehong disc type na front and rear brake, kasama ang magagandang klase ng suspension na ginamit dito. At sa modelong ito, hindi rin nawawala ang Y-Connect system sa pangunahing pinagkukunan ng impormasyon tungkol sa motorsiklo. Ang kasalukuyang presyo nito ay mula sa 125,000 pesos hanggang sa 150,000 pesos dito sa bansa. Yamaha Sniper 155. Matapos marka ng 10 taon itong pamamayagpag sa bansa noong 2020, inilabas ang bagong Yamaha Sniper 155 na nagpapakita ng pagiging sporty kasama ang matatalim na disenyo nito at kabuuang performance na may kasamang modernong katangian. Ang Yamaha Sniper ay kilala din sa pagiging mabilis nito na ginagamit sa parehong karera at kalye. Ito ay isang alamat sa mata ng marami sa kategoryang underbone motorcycle sa lokal na merkado ng Pilipinas. Ang commuter bike na ito ay ginawang available sa dalawang variant. Ang standard na nagkakahalaga ng 121,200 at ang R version na variant ito na nagkakahalaga naman ng 129,900 pesos. Maaaring i-personalize ang Yamaha Sniper 155 sa pamamagitan ng malawak na hanay ng mga pagpipilian sa kulay nito, kabilang ang Black Raven, Racing Blue, Gold at Gray. At balibalita na rin ang paglabas ng isa pang makabagong bersyon nito na nilagyan na ng mga bagong teknolohiya sa kaligtasan at mga access na connectivity gaya ng Y-Connect system. Pinapagana ito ng 155 cubic centimeter displacement capacity, naka single cylinder 4-stroke, single overhead camshaft, naka 4 valves engine na ginamitan ito ng liquid cooled na cooling system. At fuel injected type na fuel supply system. Meron din itong kasamang assist and slippery para sa pagpapagaang ng pagmamaneho lalo na sa paggamit ng clutch lever. Ito ay may manual transmission at 6-speed variable gear shifting na kaya gumawa ng 17.8 horsepower sa kada 9,500 RPM at 14.4 Nm ng torque naman sa kada 8,000 RPM. Kaya nitong tumakbo sa bilis ng 135 to 140 km/h. May fuel tank capacity din ito na 5.4 liters at matipid na rin naman kumonsumo ng fuel na umaabot naman sa 45 km/liter. Nakakuha ang commuter na ito ng dissenting dami ng mga features na kinabibilangan ng mga pangunahing gamit gaya ng LED headlamp, tail lamp at indicator lights para sa dagdag na stash ng estilo at liwanag lalo na sa oras ng gabi. Dagdag pa dyan, nakakuha din ito ng modernong digital meter panel gauge na nagbibigay ng malinaw na impormasyon tungkol sa konsumo, oras, milyahe at RPM nito. Meron na rin itong kasamang USB port charging system na kung saan pwede ka na rin mag-charge sa motor na ito. Meron itong ignition na keyless entry at isang manual key na may kasamang shutter lock for security. Ito ay may matitibay ding suspensions na tumutulong sa komportabling pagsakay. Ang front suspensions ay ginamitan ng telescopic habang naka-center monoshock naman ang rear suspension nito. Ang parehong mga gulong ay nagbibigay ng maayos at balanseng pag-andar sa kalsada dahil sa pagiging malagkit at makakapit nito. Naka-tubeless na rin at alloy na mags na may kabuuang sukat sa front na 90/80 R17 at 120/70 naman sa rear. Ito ay may makakapit ding brakes na parehong naka-disc sa harap at likod. Ang seating height nitong motor ay nasa 795mm at kayang upuan ng hanggang sa 5'4" ang height. At habang 150mm naman ang ground clearance para sa malulubak at matutubig na lugar. At ito ay may kabuuang timbang na 121 kg at nagkakahalaga ang kabuuang presyo nito ng 129,900 pesos dito sa bansa. SYM BF3i